Luluhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, kung papaanong binuo ang isang bata sa sinapupuna ng kanyang ina. Tinakda niya ang pagluwal, tinakda niya ang kamatayan. Yan ang pawang katotohanan kung inyong pagninilayan. Paano nabuo sa loob ng tiyan ang isang katawan at paano ito sinidla ng buhay. Kaya't kung matibay lamang ang inyong pagtitiwala, kayo'y niloob na makapamuhay sa sanlibutan, ipagkakaloob ng Ama ang sa inyo'y kagaanan. Ibabahagi niya ang lahat ng kaparaanan. Tuturuan kayo ng lahat ng paraan kung papaano kayo makapamumuhay ng payapa at marangal, na may kasiyahan at may kagalakan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Maligayang bati po sa mga may kaarawan. Si kapatid na Amor na talagang pioneer po yan sa mga pasyente. Nabagamat ang kanyang kabiyak ng puso ay nagtatrabaho sa isang laboratory na tinatawag na mga ginagawang gamot, subalit nagtiwala po siya sa Diyos sa pamamagitan ng kaloob ng Espiritu, ng Ama at ng Anak, at siya po ay nanahan dito at hanggang siya maging isang hinirang na alagad. Buhay po ba ang Diyos? Kung papaano ang takda ng pagsilang, may takda rin ang panawagan ng Ama. Sino man ang hinirang may takdang panahon, may takdang oras, may takdang araw, may takdang buwan kung pagtatantuin ng tao. Si Abraham, bago siya hinirang ng Ama, marami muna siyang pinagdaanan at hindi lang siya nag-iisa nung panahon na yon. Marami siyang kasama na nabubuhay na. Sa panahon ni Noe, na nauna sa kanya, siya ang nakita ng Amang kalugod-lugod sa pananaw niya. Sa panahon ni Moises, marami ng tao, subalit isa siya sa kinalugdan ng Ama na piniling maghango sa mga Israelita. Si Enoch, si Tobit, marami pa na mga kasaysayan ng mga ninuno. Sa panahon ng Kristo, maraming tao na sumunod, nakisama, nakitungo ilang Hesukristo. Subalit, 72 ang unang napili at ang natiray 12. Hanggang sa nagtalusira pa ang isa at pinalitan siya. Sa panahon ng Espiritu, na ang Kristo'y wala na, humirang din ang mga alagad na iniwanan niya. Nagkaroon ding kasaysayan na nakasama nila.
pamamagitan ng Espiritu ng Ama ay maraming nagawa sa lupang ito. Sa lupang ibabaw na tinatahanan ng tao. Subalit sa panahon ngayon ng Espiritu, wala nang kapiling na Noe, Abraham, Isaac, Jacob, Moises, Jesus. Subalit, gumaganap pa rin ang Ama. Tumutupad pa rin siya. May pinakikita pa rin sa mga anak niya. May ginagawa pa rin siya. Napakahiwaga talaga niya. Kung ang tao lamang ay magtutuon ng pansin sa kanyang kahiwagaan, magiging mahiwaga rin ang buhay ng bawat sa kanya ay kikilalang tuwiran. Sapagkat nga ang imposible sa kanya ay nagagawa niyang sa tao ay nagagawa niyang posible sa kanya. Sapagkat ang kahiwagaang yaon ay taglay niya na di matataglay ng tao maliban bahaginan niya. Upang tumupad, upang gumanap, upang magsabuhay sa atas ng bawat napili niya. Mga minamahal ko, kung sa oras na ito, ang inyong pagbabatang naghintay na mula kanina, at ang pakinabang ay inaasahan ninyo sa inyong pananalig at pananampalataya, may matatanggap kayo. Bagamat ilang oras na sinasabi ng iba, kanina pa kami rito. Kami ang kauna-unahan, hanggang ngayon hindi pa nagsisimula. Kanina pa kami rito. Naku, nakakainip na. Anong oras kaya, lalabas si Apo Punching? Mga minamahal, ang bawat pagbabata ay may kaukulan. Sino baga ang matyagang naghintay sa kanyang pinapangarap na hindi niya nakamtan? Sino baga ang matyagang tumupad sa kanyang kabutihan na kaloob ng Ama na di niya ginantimpalaan? Sino kaya ang umaasa sa kanyang kagustuhan at kalooban na may magagawa siya sa bawat anak niyang minamahal na hindi nagkaroon ng pakinabang? Kaya kung nababatid nyo lamang ang lahat, ay mula sa Ama ang pawang kabutihan, ang pawang kabanalan, ang pawang pagmamahal na wagas at malinis, pawang kapayapaan, magsusumakit kayong lahat na ito'y inyong matanggap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaung baga, panahon ng Kristo, hindi gumamit ng gamot. Walang sinambit na pangalan ng gamot. Walang hinayag na pangalang gamot. Ang sinambit at hinayag ay mga banal na aral, mga banal na salita ng Ama. At ang sino mang nakadama ng Espiritong taglay niya, nagkaroon ng kabahaging himala sa buhay niya. Sa panahon ngayon ng Espiritong kayo'y naririto, na walang doktor na tinunguhan kayo, walang pangalang Doktor Constancia, walang pangalang Doktor Marisa, walang pangalang Doktor Elizabeth, ni isang pangalang walang doktor na tinatawag. Subalit, kung ang pagtitiwala ninyo ay tinunguhan nyo'y doktor na totoo, manggagamot na hiwaga ang taglay, may tatamuhin kayo tao. Sapagkat ang dakilang manggagamot ay hindi na kailangang pangmakita ng mata nyo upang magpatotoong manggagamot siya't gagamutin kayo. Magtiwala lamang kayo sa hiwagat himala ng Ama na sa pamamagitan ng pangalan ng anak na binaba sa lupa, hiwagay kakamting, mahimalang gaway, magaganap sa nagtitiwala. Alalaung baga, ang makapangyarihan na yang salita,
Kaya't ang sino mang magtiwala sa salita ng Amang Dakila, magaganap ang hiwaga sa taong may pagtanggap. Pagtanggap na mabuti sa puso, pagkilala ng kabutihan ng Ama, pagtanggap na dakila siya, pagkilala sa kabanalan niya, at sa kapangyarihang taglay na ni sino mang anak niya ay walang makatutulad, walang makagagawa, wala kahit na isa. Subalit, ang dahil sa buhay ang kaloob, ang Amang nagkaloob ng buhay, may magagawa sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Yamang kayo ay naririto. Kaligtaan niyo muna lahat ng kagulmihanan niyo. Taglay ng puso niyo'y maging ganap ito sa pag-ibig ng Ama na marapat kamting niyo tuwirang madama. Yamang kayo ay naririto, pag sumikapan niyo may matamo kayo, makadama kayo sa di nakikita, subalit pinagtiwalaang may magagawa sa inyo. Pagkat iyan ang katotohanan, hindi gagawin ito ng taong tulad nyo. Walang maghahandog sa ganitong paraan upang kayo ay aliwin at pagalingin ang kaluluwa at katawan na taglay ninyo bilang katauhan. Kaya't halina, halina mga mahal, iparam niyo muna mga taglay ninyo. Laman ang puso niyo bilang adhikain, damdaming nilalang na may pagdaramdam. Iwasan niyo muna ang mayroong pumasok, makapagpapalito sa isip ninyong taglay upang gawing ganap ng Ama sa inyo, na mapuspos kayo ng Kanyang Espiritu upang matutunan lahat ng kaukulan, pawang kabanalan ang dulot kanino man. Halina kayo mga minamahal, tantuin ninyo mga tinuran ko. Pawit kong sa inyo'y dinatal na totoo upang maihayag dito sa mundo. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Sino sa inyo ang di kilala ng Amang nagpahiram ng inyong buhay? Ano man ang pasa ninyo ay batid niya. Mga nararamdaman nyo'y damang-dama niya. Ano man ang sakit, hirap at dusa, walang malilihim, kanyang batid iyan. Kaya't halina, halina kayo
mga anak niya, tiwalay gawin nyo. Di nyo man siya nasisilayan, sa puso nyo'y gawin siyang tanggapin. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Ganang pagkatao'y dito gagawin ni hindi kayo awitan ng ganito, pagkat hindi niya mababati dito kung ganang siya lamang na mag-uulat sa inyo. At kung tao naman sa kanya'y mabutas, sa palagay nyo kaya siya naman ay susunod. O tao, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Yan ang katotohanan, dahil sa pag-ibig sa iba't ibang paraan, naghandog ang Ama upang patotohanan siya'y buhay at nagmamahal. May magagawa dito sa lupa sa lahat ng kanyang mga anak na minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna. Yamang kayo ay anak niya, tuntunin ang nasa niya. Hanapin niyo katwiran niya, ipababatid sa inyo. Tuwirang galak niya, nilaragak sa lahat ang kanyang kapangyarihan. Taglay ng Espiritu, kaya't ang masakit sa inyo, huwag gawin sa kapwa nyo. Bawat araw ay magmiting, kamtina't damhin siya, makilalang lubos nyo. Habang may panahon at tuwirang kayo, tuturuang mainam. Aking mga minamahal, magnilay, magbulay, magtanto, tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, aking mga minamahal, tuwiran niyong maramdaman. Itong saki alay, tao. Nekarameneyana, 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 aking amang mahal. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano ba ang masakit sa iyo?
na di nababatid ng Ama? Ano ba nakagugulo sa isip mo na di nasuri niya? Ano nga ba ang kailangan mo na di maibibigay niya kung makabubuti sa iyo't ikabubuti ng pagkatao mo? Huwag niyong alalahanin ang bukas niyo. Kung kayo ay nabubuhay alang-alang sama, magtitiwala kayong sa tuwin ay may kaloob siya. Huwag niyong katakutan ang anumang dinaranas ninyo. Kung kilala niyo ang Ama, kasiyahay kakamtin niyo, sapagkat sa Kanya ang katotohanan at sa katotohanan makalalaya ang sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na, anak? Ano nga ang pangalan mo? Christina. Si Christina. Buhay ba ang Diyos? Kung inyong napakinggan ang unang pahayag, maunawaan nyo na po itong binabasang ito, itong babasahing ito. Humango tayo mula sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nag-ahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay ng anak ng Ama. Ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At iniibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng mga nilikha sa langit at sa lupa. Nang panahon ni Abraham, panahon ni Moises, panahon ni Noe na nauna, walang bumaba na mula sa langit para maghayag ng katotohanan, kundi mismo ang Ama ang nangungusap sa kanila, upang sa gayon ay magbigay ng paalala, magpatupad sa Kanyang nasa. Sa panahon ni Moises, ibinigay ang 10 utos niya, nakipagtipan sa bundok ng Sinai at sa bundok ng Horeb. Subalit, hindi nakita nitong Moises ang kaharian ng Ama at hindi rin nakita ang kanyang kaanyuan. Subalit nang ibinaba ang bugtong na anak na kauna-unahang anak sa mga anak ng Ama sa lupa, nakita ang lahat. Kaya pinatutuhanan na kung ano ang nakita sa Ama, siyang hinahayag
na kung ano ang pagkilala sa Ama, siyang ipinakikilala. Subalit sadyang ang tao ay marupok, sutil, at may kayabangan. Hindi pinagtiwalaan ang isang ibinaba na nagkatawang tao sapagkat ang pananaw ay anak ng tao. Anak ng isang karpintero. Subalit hindi katakataka para sa kanilang paano nabuhay itong hindi pa naman nag-asawa. Sapagkat nga, wala namang maraming nakakitang basta na lamang nagbuntis itong si Maria. Kaya ang tsismis pa sa panahon na iyon ay nabuntis ng dalaga. Ganun ang tao. Naghihintay muna ng patotoo. Naghahanap muna ng makikita na magsasalitang, nakita ko ng dalawang mata. Ako mismo ang nakakita. Hiwagay nakita ko. Subalit ang nais naman ng Ama, habilin sa anak, iulat na maniwala ka sa hindi mo nakikita. Kaya mapalad ang nagtitiwala at tumatanggap sa espiritong hindi niya nakikita. Kaya nakakadama naman siya sa kabila ng wala siyang nakikita, ang ganap na katotohanang panunuran at pagtuturan sa kanya'y nagaganap. Kaya isa ka ba sa ganap na nagtitiwala, naniniwala, na nakadama, sa hindi mo pag-aalinlangan ay naganap ang hiwaga? Mapalad ka. Magpuri ka sa Ama, patotoong anak kanya. Sapagkat hindi kailangang ika'y magpakamatay para makita mo siya. Sapagkat hindi ka na muli pang babalik sa katawan mo kung mamamatay ka. Bilang kamatayang laman. Naiwanan mo sa pinagmulan mong alabok na pinagmulan. Kaya't ang sino mang katauhan ay hindi makapagsasabi, ni hindi niya maisisiwalat, ako ay bumalik dito para makita ko ang kaharian ng Ama. Kaya ikaw anak, ikaw aking kapatid na mahal, ikaw aking asawang minamahal, magbago ka. Sapagkat totoo palang may langit, totoo palang may impyerno, totoo palang may Diyos Ama, totoo palang may Kristo. Wala ni isa. Kaya't kung tuwirang kinikilala ng tao ang sinasabi niyang, Panginoon, Panginoon ko, isang halimbawang dapat niyang pagtibayin sa sarili niya ang maniwala. Sapagkat siniwalat na nang nagpapatotoo na ang kanyang pinagmulan ay Diyos ng katotohanan. Subalit, ilan kaya ang makikinabang? Sino kaya ang makikinabang? Hindi ba gayong mga walang pag-aalinlangan? Hindi ba gayong ganap ang pagtanggap sa Ama? Sapagkat ang kumilala sa anak ay nakilala ang Ama, at ang nakilala ang Ama ay nakilala ang anak. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Kaya nga, anak ka ba ng Ama? Ano pang marami mong hinahanap? May pinakita na sa iyo ang anak na nauna. Kung tinatawag kang anak at anak kang matatawag na kumikilalang ganap, wala ka nang hahanaping patotoo pa. Kumilala ka lang at tumanggap, mangyayari sa iyong napaka-imposibleng maganap sa tao. Sapagkat ang Ama ay mahiwagang totoo. Kaya nga, anak ka ba niya? Kumikilala ka ba? Nananalig ka ba? Nais mo pa bang mabuhay? Walang nagawa sa'yo. Ilan ang gumamot sa'yo? Ilan ang manggagamot mo? Marami ka nang nilagok. Ang dami mo nang ininom. Ang dami mo nang gamot. Di mo pa tinanggap ang kagalingan. Wala ka pang nakamta na kagalingan. Ano pa hinihintay mo? Isa na lamang tao ang makipagtotoo ka sa Diyos na di mo nakikita. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat hindi kakamti nito ng taong may katigasan ng loob
at may pag-aalinlangan sa kanyang amang mahal. Subalit kung puspusan ang pagtitiwala, hiwaga mong makakamtan, di malirip ng isipan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga't maliwanag na tinuran, may isa, dalawa, tatlo't higit pa na nananalig nagtitiwalang tapat sa Ama. Hiwagay kakamti niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Cancer cells na nabuhay, kasama na yan sa iyong katawan ng ika'y sinilang. Subalit, ang bumuhay sa iyo, siya rin nagtala para ikaw ay mabuhay. Kaya't kung ika'y may paniniwala sa bubuhay sa iyo, cancer cells na nabuhay, kaya niyang patayin at muling sumigla ang iyong katawan. Immune system bodies, antibodies, kasama na yan sa katawan. Kaya nga kung malakas ang pananalig mo, tapat ang pananampalataya mo, mabubuhay lahat ang antibodies mo at immune system bodies upang sa gayon labanan ang cancer cells at mapatay, mabuhay ang kalusugan, kalakasan ay manahan. May pandinig ka ba? Manalig kang anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Mabuti po ba ang Diyos? Buhay po ba talaga siya? Buhayin nyo sa puso nyo at madaraman nyo siya. Sa papaanong paraan? Pakinggan nyo ang turo mula kay Lucas. Ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Minsan nananalangin si Jesus pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y nananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Bakit kaya ang tao nananalangin, subalit di ninanamnamang sinasabi? Maliwanag ang pasimula ng panalangin. Maghari ka nawa sa amin at bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Paano kang mapaghaharian kung gulumihanan na isipan ay hindi napaparam? Ang inaalala mo'y para sa isang taon pang mag-aaral na anak mong upang isang taon pa lamang. Mga mahal, yan ang tao. Maraming takot sa buhay, maraming iniisip, maraming ginugusto, maraming pangarap, kaya hindi na paghaharian ng tunay na kabanalan, kundi tunay na kagigian, kalituhan. At karumihan ng kaisipan. Kung batid mo lamang ang ama mo'y buhay, na bawat araw sa iyo'y may nakalaan, masyahan ka sa bawat nakakamtan mo sa bawat araw.
At kailanman ay hindi mo guguluhin ang isip mo sa buong magdamag ay hindi ka matutulog parang bukas mo iisipin. Kundi, ang bawat araw mo, may pag-asa kang hindi kanya pababayaan. Nang dahil ito ang pag-asa mo at nakikita ng Ama, tapat ka sa kanyang pagtitiwala na sinabi, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Ubusan ka kaya? Sinilang ka ba para gutumin niya? Sinilang ka ba para pabayaan niya? Sinilang ka ba para patayin niya ng gutom? Kaya kung kilala mo siya, maraming paraan siya. Ituturo niya sa iyo na di ka magkakasala. Ibibigay niya sa iyo na di ka magkakasala. Ipagkakaloob niyang maligaya ka sapagkat ama mo nga siya na tinuring mong naghari sa buhay mo. Kaya kung anak ka niya at totoong-totoo ka, ano ba ang kailangan mo sa oras na ito? Sabihin mo, anak niya, bigyan mo kami ng kakanin sa araw na ito. Bukas, umaasa ako sa iyo. Buhay ba, Ama? Hihimay-himayin natin, mga minamahal ko, nang matutunan ninyo, ganap mawawaan nyo. At naway paglisan nyo sa dakong ito, nagliwanag ang isip nyo. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinasabing maliwanag, magpatawad ka. Subalit sa kaunting bagay, hindi ka makapagpatawad. Sa maliit na dahilan, hindi ka makapagparaya. Sa anumang kaparaanan, pinakikita ng Ama na siya'y mahal na mahal ang bawat anak niya. Ang minamahal niya'y galit na galit ka. Ang iniibig niya'y ayaw na ayaw mo. Paano mo mararamdamang buhay na naghahari siya sa'yo? Paano mo makikilala ang pangungusap niya? Sinasambit mo, hindi mo nararamdaman. Pinag-aralan mo, hindi mo sinasabuhay. Ginagawa mong baliwala lamang, samantalang alam na alam mo, siya'y Diyos mong buhay. Kaya nga, kapag humiling kang, huwag mo kung iharap sa mahigpit na pagsubok. Hindi mo alam yaon kung ano ibig sabihin. Kaya't walang bukang bibig ka, hirap ng buhay, puro na lang pagsubok, kaya dinadapiton ka. Ano naman ang masasabi mo? Ama mo nga ba siya? Kung tunay mo siyang ama, ang sabihin mo na may kababaan, nagpatawad po ako, patawarin mo ako, huwag mo akong iharap sa pagsubok na mahigpit. Gagawin ng ama mong mabuti sa lahat. Ipagkakaloob niya ito sa iyo, sapagkat kung paano mo kinilalang salita niya, ginawa mo ring isabuhay bilang anak kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan. Isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumili nito. Kung ang isang kaibigan tumatanggi na sapagkat nakahiga na, ayaw nang maistorbo pa, subalit nagpupumilit at humihingi ng tulong at nakikiusap. Kung ito, kaibigan lang niya, labag sa kalooban niyang gawin, subalit
gagawin pa rin niya dahil sa kaibigan niya. Ang ama mo pa kayang buhay na mahal ang bawat isang anak niya. Na sa pagsusumakit mong gawin at tuptin ang kalooban at kagustuhan niya, ikaw kaya'y kanyang tanggihan. Ikaw kaya'y kanyang biguin. Kaya ano ang susi para kamtin mo ang tagumpay? Ikaw na anak ng amay huwag magsawa. Ikaw na anak ng amay huwag manghinawa. Ikaw na anak ng amay sa tuwina ay magsumamo sa kanya. Ipakiusap mo ang iyong kahinaan ay palakasin. Ang iyong kawalan ay punuan. Ang iyong kadiliman ay tanglawan. Ang iyong karupukan ay patatagin. Ang iyong walang kaalaman ay sidla ng karunungan. Mabuti siya kung ang kapwa mo tao nagagawang pagbigyan ka, ang ama mo kaya na tunay na walang kapantay kung magmahal. Pasubali ko nga sa inyo, mga minamahal ko. Kayo naman ba kaya ay isa sa mabuting kaibigan? Kayo naman ba kaya ay isa sa mabuting kapatid? Na ang kapwa ninyo'y marunong niyong kahabagan? Marunong niyong kaawaan? Ang marunong mahabag at maawa, kahahabagan at kaawaan. At ang marunong makitungo at makibagay ay pakikisamahan. Ang marunong magmahal ay higit na mamahalin. Kaya't sinong mabibigo na anak ng ama, kilalanin mo ang salita niya, tupdin gawin mo kung anong nasa niya, walang kabiguan sa kanya buong buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak na humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa humihingi sa Kanya. At pawang katotohanan ang saki tinuturan. Ang sinumang naghahanap ng liwanag ay makasusumpong ng liwanag. At ang sinumang umaasa na ang amay may magagawa. Sa tuwina'y handa ang Espiritu ng Ama na binaba sa lupa upang sa tao'y lumingap, gumabay pumatnubay, mag-alalay sa lahat at magbigay karapatan, palayain ang sinuman. Kaya tao, kilala mo ba ang hindi mo nakikita? Tinanggap mo ba ang hindi mo pa nakita? Wala ka bang pag-aalinlangan sa magagawa ng iyong ama na sa pamamagitan ng Espiritu niya, ang lahat ay kayang posibleng gawin ang imposible sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kung masusumpungan nyo lamang ang kalooban ng Ama, patototohanan niya sa inyong tapat siya. Kung makikita nyo lamang ang paghahari niya, makakamta ninyong mapupuspos kayo ng Espiritu niya. Kaya't ang bawat kumakatok ay pagbubuksan, ang humihingi, pagbibigyan, sapagkat ang Espiritu ng katotohanan sa iyo'y ganap na nanahan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Kaya,
Kung minsan, pinagkakaloob ng ama, halimbawa sa isang mag-asawa, na yung kaganapan na isinilang ang anak, may abnormality sa katawan. Abnormal ang puso, may butas, o kaya ay inverted yung kanilang ugat. O kaya naman ay maliit ang tubo. Agad ang hanap ng tao ay solusyon kung papaano gagawin ang kaparaanan. Agad ang hinahanap ng tao kung sino ang taong gagamitin, doktor na gagamitin. Subalit, ang hindi unang nauuna na dapat ay mauna sa kanya, yaong dumulog at ituro sa kanya kung anong dapat niyang gawin at sino ang dapat sa kanya ay gumamot. Buhay ba ang Ama? Kaya sa pagmamadali ng tao kung minsan, ang simpleng karamdaman ay lumala dahil sa paghahanap ng kagalingan, dahil sa paghahanap ng gumaling, dahil sa paghahanap na mabuhay, na ang tsansa ay 50-50. Subalit kung marunong lamang ang tao, at ang tao ay kumikilala sa Ama, unahin mong dumulog, Panginoon ko at Diyos ko, ibigay mo sa akin ang taong gagamitin mo para nang sa gayon ay kamtin ng anak ko ang kagalingan. Hindi kaya ituturo sa iyo ng Ama mong mabuti? Hindi kaya ibibigay sa iyo ng Ama mong pinakamabuti? Na nagmamahal ng tapat? Sapagkat ayaw niyang ikay marahuyo? Ayaw niyang ikay malumbay bilang pinagkalooban niya ng anak? Na tulad niyang isang magulang ka na rin? Upang madama mo kung paanong magmahal sa isang anak? Ikaw kaya ay hindi niya turuan. Kaya lamang, paano nga kung magulang kang hindi ka kumikilala sa kanya? Kaya nga lamang, paano kang isang magulang na hindi mo siya nakilala? Paano nga naman ang gagawin mong siya'y unahin? Kaya mapapalad ang mga anak ng Ama na kumikilala sa Kanya at inilalagak sa Kanya ang lahat para sa mga mahal na anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, kung bubuhayin ka niya at bubuhayin ng sino mang idinulog mo sa Kanya, ipagkakaloob ang kaparaanan sa iba't ibang paraan man. Marami siyang ginamit sa lupa, mga nag-aral, mga binahagina ng talinong hindi man nag-aral, sa kaukulang katotohanan na kabanalan. Huwag ka lamang palilin lang, sapagkat marami rin mandarayang nilalang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, patototohanan niyang nakikita niya ang tao, naririnig niya ang tao, may ginagamit siya upang maghatid ng patotoo sa Kanya. Kaya nga, kilala niyo ba siya? Maramdaman niyo nawa siya. Umango tayo mula sa Genesis. Kaya't sinabi pa ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora. At napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? May
kasalanan man o wala. Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo yon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod na dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magduros ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon si Yahweh, hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpamanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 na lamang ang matuwid, wawasakin po ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong uli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong po ako. Kung 30 na lamang ang taong matuwid doon, hindi ninyo ito wawasakin. Sumagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po muli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, ito na lamang po ang itatanong ko, kung 10 lamang ang matuwid na naroroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon, tugon ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Yan ang tao. Maraming katanungan. Subalit kay bait, kay buti ng Ama. Laging handang tumugon siya. Laging handang magbigay ng paanyaya. Laging handang magpaalala. Laging handang magpalubag ng kalooban ng mga anak niya. At laging handang dumamay. At siya'y tunay na hukom. Hindi siya basta-basta. Kaya kung tama't tumpak ang gawa mo, hindi kanya pababayaan. Siya'y handa sa iyo'y magbigay ng kaparaanan. At di basta-basta kaparusahan ang sa kanya'y iaalay. Nagkasala ka man kung magkamisan, pinibigyan ka pa ng paraang magbagong buhay. Sa ngayong hindi na siya naririnig ang tinig. Ngunit may ibang tinig na naririnig. Na hindi nakikita, ngunit dapat ay pagtiwalaan mo, sapagkat ang mabuting salita'y mula sa Kanya, at ang bawat aral na totoo ay sa Kanya nagmula. Ano ngayon ang pag-aalinlangan mo kung hinahabilinan kang magtiwala kang anak ko? Manalig ka at magbago ng pananaw mo sa mundo, nang dahil sa pananampalataya mo ay may magagawa ako. Hindi baga ang bawat salitang mabuti mula sa Kanya? Hindi bagang nangungusap ng pawang kabanalan ay siya? Di man nakikita, ngunit espiritu niya'y nakapangungusap tao. Kaya kung may kaliwanagan ang kaisipan mo, matatanto mong sa oras na ito'y nakikipagtipan sa inyo. O tao, mahal ko kayo. Maliwanag ang narinig nyo. Sa panahon ni Abraham hanggang 10 sa panahon ng Kristo. Iniba ang pag-aatas, iniba ang kautusan, binigay ang pinakamahigit. Ibigin mo ng higit sa lahat ang iyong ama at ibigin mo ang kapwa mo ng tulad sa pag-ibig mo.
Hindi na marami pa. 2 katotohanan kung tatanggapin ng tao ang 10 utos ay magagawa ng talimahin ng sino. Kaya nga, iniibig mo ba ang ama mo? Maiibig mo ang kapwa mo. Kaya't nang dahil sa pananalig ninyong mga nagmamahal na totoo, mga nagmamahalan ng tapat, mga nakikipag-isa sa Ama, marami kayong mahahangong kapwa-tao ninyo. O tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya mapapalad ang napili na nahirang tumupad ng marapat na may katapatan at may pagmamahal. Manalig ka, gantimpalay iyong kakamtan. Manalig ka, ika'y may Diyos Ama. Buhay na buhay, at kailan may di mamamatay. Handang ialay niyang tuwirang kahiwagahan, upang ikaw ay magalak at tuwirang magliwanag. Kamtin mo ang kanyang paghahari sa katawan. Ang bawat araw mo'y maging maligaya, sama mo'y lagak sa tuwina. Isip at damdamin mong tinataglay, ilagak mo sa kanya mapaparang. Ang iyong takot sa buhay na may karamdaman, upang ika'y galak ang makamtan, at tuwirang kailan pa may siya'y buhay, at di kayo pababayaan. Yan ang pawang sa'ki ay tuturan, aking anak na minamahal. Magnilay at magbulay na tuwirang, upang ikaw ay ganap makinabang. Pagtantuin ninyong ganap ang magagawa, niya hindi kayang gawin ang sinuman. Kaya tuwirang kung sa inyo'y sasambitin, pananalig ay mabuhay, nang mabuhay ka rin. Na may gawang lisya sa sanlibutan, subalit ang tama'y binibigay. Pagarian kang lubos sa tuwirang, nawa na ikaw ay makinabang. Sa maluwat mong pagdurusang nakamtan, halos wala ka ng pag-asa man lang. Kaya't ito'y kamtin mong lubos, manalig kang ika'y masisiyahan. Kaya't kawang aking sasambitin, sa marami mong gamot na nilago. Marami nang sa'yo'y pagsusuri, subalit di mo nakamtan ang kagalingan. Huwag kang malumbay, aking minamahal. Labanan mo iyong karamdaman, upang ang sigla ng puso mo at kaisipan, siyang magbibigay sa'yo ng tuwiran. Na mabuhay ang iyong mga ugat, mabuhay ang sa'yo'y mga liti, at ang bayro'y
na pumasok sa'yo, mamatay at maging lubos na totoo. Nakamtin mo ang ganapang kasiyahan, tanggapin mo ang wika ng Ama, walang hindi magagawa siya sa anak niyang tapat sa tuwina. Kaya't pasubali ko sa iyo, anak ko, ang takot ay ipara mo. Ganap mong tanggapin sa puso mo ang paghahari ng Ama sa iyo, upang gawing marapat na may matanggap ka. Sa puso mo'y huwag mag-alinlangan na ang gagawin niya'y di kaya ng sinuman, upang magtamasa ka, aking mahal. At yan ang pawang katotohanan, taas mo, aking mga minamahal. Solo. Yan ang pawang sa akin ay inyalan, ang kayo ay lubos magtiwalang ganap. Ugat ninyo anuman na namatay, maring buhayin ng Ama yan. Kaya kayong lahat ay magtibay, pananalig ay gawin, sa Kanya'y manahan. Bilang isang katauhan, sa inyo'y walang may bibigay. Subalit ang Ama walang katapusan. Ang pag-aalay, pagbibigay sa lahat ng anak sa sandaigdigan. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kumusta, anak? Ano ang naramdaman mo? Kumusta ngayon? Panaligan mo, ano ba sabi ng doktor? Alam ko, anak. Anong findings sa iyo? Anong findings nila una? May stage 3 cancer po. Meron po sa may left Alam ko. tapos may 6 na bukol na po sa baga. Kaya po madalas po. Alam mo, anak, doon sa spinal mo nagmula yun. Sabi ko, So, huwag kang magpapa-stress para nasa gayon malabanan mo yan, ha? Siya rin, cancer patient. Laban, ano? Kasi may cancer, alam ko, dito nagmula yan. So, lumakad lang siya, umakyat. Then, ang cancer, ganyan paakyat, then pababa. Paikot-ikot kasi parang running water ang dugo, no? Kasama doon yun, ha? So, manalig. Buhay ba ang Diyos? Kaya po kayo, alam nyo po, kung mabuti lang ang puso ninyo, yung mga damdamin nyo,
magdadalanginan kayong mga pasyente rito. Kahit hindi kayo magkakakilala, anak kayo ng Ama, kaya ipanalangin nyo ang bawat isa. Tama po ba? O anong magagawa ng tao kung ayaw ng Diyos? O tingnan mo nga ano nga pa? Si Christina. Ba? Christina sa New Jersey. Purihin ang Ama. Kumusta ka na, anak? Magaling ka na. O, nasa wheelchair mo. Pinamigay mo na. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti. Halika nga, anak. Dapat gawin ninyong halimbawa ang batang ito. Itong batang ito ay kaganda na. Tsaka yung kanyang sambay ina niya. Yan. Gawin yung halimbawa ang kanyang ina at siya. Kaya kung minsan mabuti pa yung mahirap. Dahil kung may pera ka ano anak, sigurado hanapin mo sigurado na dialysis ka, no? Pero salamat sa Ama, walang dialysis. Purihin ang Ama. Ba, may dugo ka na. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos. Dahil sa Diyos. Kumusta ka na, anak? Taga saan ka nga ba? Pero dito ka sa ayon. Biglang binigay sa akin Anak, nagtungo na siya dito noon. Tama ba? Ay, yun. Kaya tuloy natin ang awit. Dahil sa Diyos. Oh, kumusta ka na? Mayroong ligaya dahil may Diyos. Lahat ay sasaya dahil mahal kayo. Walang di ibibigay siya. Kaya't lahat ay umasa habang may buhay ka. Dahil may Diyos. Alam niyo po, mahirap ang manggagamot. Kaya hindi ko papasukin ang manggamot. Mahirap ang mangaral. Kaya hindi ko papangarapin ang mangaral. Subalit, kapag ikay tumanggap sa Diyos, ang mahirap ay napagagaan niya. Ang hindi mo kaya ay makakaya mo, sapagkat siya ang naghahari sa iyo. Siya ang nagtuturo sa iyo. Siya ang gumaganap, kumikilos ka lang. Kaya anak ka ba niya? Magtiwala ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya. Makinig ka sa Kanya. Itatama ka niya. Itutumpak ka pa, sapagkat siyang totoo. Hindi mababali ang salita niya kahit na sino ka pa, dapat siya ang manguna. Sapagkat siya ay totoong totoo. Kaya kung ikay nakikipagtotoo, gagawin mo ang sarili isuko sa Kanya. At ang siya mismo ang sayo'y mangunguna. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. Pumapasok ka na, anak? Aba, kaya hindi po siya nakakapunta lagi dito dahil pumapasok na. Alam niyo po, bilang tao, bilang tao po, ayaw ko siyang mamatay. Lalo na dito. Kaya sabi ko sa kanyang ina, sige ka ako anak, kung gusto mo, dalhin mo na siya sa ospital. Dalhin mo siya kung saan. Ihanap mo siya ng kaparaanan. Baka di pala siya mawawala.
Gaganda pa. Ano ginamot mo, anak? Tubig lamang laman-laman ng kanyang katauhan. Naganap ang kalinisan, kagalingan ay nakamtan. Buhay bang Diyos? Subalit, ang nakakalungkot po ay hindi lahat kakamtinin yung pasyente yung nakamtan niya. Sapagkat nga po, hindi lahat ay ganun kalalim ang pananampalataya. Nang dahil siya, kahit siya mismo, ayaw niya. Siya mismo, sinabi niya, ayaw niya. Kaya dahil ayaw niya, ginawa niya yung kahit mapakla, iniinom niya. Pero tubig ang mas maraming ininom niya. Sabi nila, pag malaki ang tiyan mo, huwag kang iinom. Hindi ka ba uminom? Minom siya, lumiit ang tiyan niya. Buhay ba ang Diyos? Hanggang saan ang tiyan mo noon, anak? Naku, parang buntis pala siya. Kaya mo ba yung ginawa niya? Kaya mo ba? Manalig ka, anak. Siya nga, hanggang paa, manas na manas pati mukha niya. Halos singkit na yung mata niya. Walang dugong kulay siya. Subalit, bakit nabubuhay at buhay na buhay? Sino gumamot sa iyo? Sabi mo sa kanya, sinong gumamot sa iyo? Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Yan, dapat po magmahalan kayo. Mga pasyente, magmahalan kayo. Mga anak ng Ama, magmahalan kayo. Magdalanginan kayo. Magpuri kayo sa Ama. Mas malakas na tabletas, kapsula at dextrose yan. Buhay bang Diyos? Subalit, pag kailangan, sasabihin naman ng Ama yan. Kailangan ng dextrose kung nadidehydrates. Kung labis ang tubig, huwag dextrose. Aalsa, lalong lolobo. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga minamahal, ano ba ang ugat na barado na hindi niya maalis? Ano po? Tulad ng sinabi niya, kung ang bundok, kaya kong tibagin, kung ang dagat, kaya kong hawiin. Bakit po nasabi yun? Po, ay hindi po ba ng panahon ng Pinatubo? Sumabog ang bundok ng Pinatubo. Tama po ba? Ng panahon ng mga ninuno, ang mga bundok ay natitibag din. Ano po? Nang panahon ni Moises, hinawi ang dagat para makaraan ang mga Israelita. Subalit nang sumusunod ng mga Ehipsyo, yung mga Egyptian, ano po? Di po ba pinagdaop niya muli? O anong hindi niya kayang gawin sa iyo? Meron bang hindi siya kayang gawin? O kapag ang gusto niyang lupang magbitak ay napagbibitak niya ng panahon ng Kristo, dumagundong nang namatay ikatlong hapon, katlo ng hapon. Tama po ba? Nagbitak ang lupa, pumasok ang mga sutil na nilalang. O, anong di kayang gawin? Kaya mo ba yan? Hindi mo kaya yan. May Diyos ka ba? Kaya niya yan. Buhay ba ang Diyos? Kung ang tubig ay kaya niyang ampatin, kaya niyang paapawin. O, pag bumabaha, umaapaw ang tubig. Pagkatapos makita mo, tigang na. O, sino may gumawa nun? Gaya mo ba yan? Di mo kaya? Ba't pag wala kang pera, nalulungkot ka? Maniwala kasama mo kung ang baha na ibibigay niya, A, E, I, O,
Karami niyang magagawa sa'yo. Awa. Eko. Wala pala yun. Espiritu. Bara nyo naman wala. Ano pa? I trust in you. Ay, Apo Kunching, nanguhula ka lang. O, masama ba sinabi? Totoo naman Di ba ga? Kaya, Tagalog, English yan. Ano pa? Ano pa? Oh, our God is good always and forever. Buhay po ba ang Diyos? Ano pa? Universal. University. Sabi ng tao, hindi. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. The glory of God is not unfair. Buhay po ba ang Diyos? Kundi lagi siyang fair. Buhay po ba ang Diyos? Ay, nanghula ka lang Apo Kunching. Ano naman? Masama ba sinabi? Ikaw, hula-hula ka, wala naman tama. Pero sinabi ko, lahat tama. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ako nanghula. Saan kaya nagmula yun? O. Lagi kang oo sa ama mo. Lagi kang ewan sa kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? At lagi kang magmasid. Hoy, si Christina, baka bukas, wala ka na. Nandito ka rin. Talagang wala ka dahil linggo bukas. Pero sa Lunes, teka po muna. Gusto mo bang unahin kita? Gusto mo? Tularan mo yung sakit nun, tuunahin kita. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, pag may inuuna, huwag kayong naiinggit. O sige, yung inuna ko, palitin natin. Palitan natin. Gusto niyo? Unahin ko kayo. Lahat ng hinawakan ko, mapunta sa inyong naiinggit. Gusto niyo? Ayaw niyo pala, huwag. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, pakatandaan ninyo, dito, wala yung tinatawag na first come, first serve. Dito, pantay. Kaya lamang, pag una kang nilapitan, ikaw na una. Kala ko pa kang, hindi ikaw na. O sige, yung nilapitan ko, gusto mo, hilingin ko sa ama, ibigay mo doon sa naiinggit. Gusto mo yon? Ayaw! Huwag kang mainggit! Huwag kang magselos! Ba't hindi ka pa nilalapitan? Buhay ba nga ma? Kaya, kundi bagkos, kahit hindi ka nilapitan, kahit hindi ka inawakan, manalig kang ikaw. Ay! Magaling na! Buhay ba ang Diyos? Kaya, sasabihin sa'yo ng tao, luka-luka ka, naniniwala ka dyan kay Apo Kunching na yan. Sino kaya luka-luka? Yung nagsabi o si Apo Kunching? Naniwala ka naman, sabi mo, bakit teka, paano luka-luka? Nakipag-away ka pa, paras na kayo luka-luka. Pero kung hindi ka nakipag-away at hindi ka pumansin, si Apo Kunching luka-luka, pabayaan mo na. Ama naman ay hindi pananaway luka-luka, si Apo Kunching. Buhay po man, Diyos. Amin na mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung nababatid nyo lamang ang kalooban niya, sa inyong lahat, mayroon siyang ibibigay. May binigay na, may nakalaan pa. Sa inyong lahat, nagmamahal siya. Kaya hindi maaaring sabihin mo, bakit ako'y wala pa? Bakit ako'y di pa nakatanggap? Ikaw lang ang di nakadama, kaya wala kang natanggap. Subalit kung tumanggap ka, nakadama ka ng ganap. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, sige anak, umupo ka na. Mahal ka ng Ama. Yan ang patotoo po ng tao ay mahal
ng Diyos. Alam niyo po, kung hindi mahal ng tao ang Diyos, sino nga po ba namang magluluka-lukahan na? Kayo po, gusto niyo ba yung ganitong ginagawa? Ayaw niyo, ano? Ako rin, ayaw ko eh. Kaya lang ginusto ko na rin dahil masarap eh. Ano lasa po kung hindi ko kayang ipaliwanag eh. Kasi walang lasa eh. Walang kalasa-lasa tulad sa pagkain na kinakain na nilalasahan. Subalit, napakasarap. Saan nadarama yon? Sa damdamin. Kaya kapag tinanggap mo ang Diyos mo at kinilala mo siya, hindi baling sabihing baliw ka. Hindi baling kutsain ka. Ipaglalaban mo siya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ilan kaya ang totoong nananalig at nananampalataya na pinaglalaban ang pananampalataya niya? Na pinakikipagtotoo ang kasalitaan ng Ama, ang gawa niya. Kapag kayo nang ginawa nyo, ipaglalaban din kayo ng Diyos nyo sa pangalang Heso Kristo. Patnubayan kayo, mga mahal ko. Andun. Manalig ka, anak. Kung paano ang gatas na yan ay puti, malinis. Ang kinin mo na sa pamamagitan niyan ay may makamtang kang kalinisan. Ang kinin mo na, another promotion. Wow, puro promotion yan. Teka muna. Yan. May kahulugan yan. Pag initsa ko po ito, baka tumasak, idemanda pa ninyo ako. Tama po ba? Kaya, hindi ko kayo bibigyan ito. Ba't po din yung pamimigay? Bahala na po mamaya akong pamimigay. Ano? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Malaki na anak yan ah. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pasok ka dito kapatid, pasok ka. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay na po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ay, buhay talaga ang Diyos. Well, ng Ama. Kita tayo.
nga kita, kapatid. Kinis na. Purihin ang Ama. Halika nga dito. Halika dito. Palakasin mo loob nito. Palakasin mo loob niyan. Alam niyo po, sa mga kapwa niyo pasyente, makakahugot kayo ng lakas. Makahuhugot kayo ng lakas. Makahuhugot kayo ng pananalig. Halika. Hindi po propaganda ito. Subalit udyok lamang pong ibahagi sa inyo. Siya po ay may psoriasis. At nang dumating siya, may mga, yan, nakita niyo po yung pinagbakasan na yan. Ang sabi sa kanya, 3 months eka, nagamutan yan. Huwag kang matakot. Sadyang palalabasin natin iyan upang hanggang sa 3rd degree ng loob ng katawan mo, hanggang mag-4th degree na ng laman mo, palalabas natin eka yan. Para eka ayan ay maglangib at mawala yung mga nagbara ng balat mo. Para nang sa gayon ay hanggang sa maghilom. Nakikita po siya ng kapatid niya. Puro. Kumusta ka na ngayon? Ayos ko po ang pakiramdam ko ngayon, nakakatulog po. Hindi na po sumasakit. Wala na. Dahil po sa banyos na walang... Hindi pa, ilang buwan ka na ba? Magdadalawa na po. 2 months, may 1 month. Pero, alam niyo po, tatapatin ko kayo kahit marinig po ako ng doktor. Ang psoriasis is chronic disease. Walang kagalingan sa tao. Pero sa Diyos, may kagalingan. Gamot lang ng gamot, gamot lang ng gamot, gamot lang ng gamot hanggang sa lahat na ng katawan mo ay maapektuhan na. Then, dahil nagkakaroon na ng komplikasyon. Yung loob, mga inner part ng inyong bodies, nagkakaroon ng komplikasyon. Kaya tatamaan yung atay mo, tatamaan yung ganito mo dahil sa gamot, 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 gamot. Then, walang pangyayari na mabuti. Subalit kung malalim ang pananalig mo, kasabay ng pagpapagamot mo, sige, kung sa doktor ka naniniwala, gawin mo. Sapagkat ang Diyos ay may kaparaanan sa lahat ng bagay. Sa doktor, hilingin mo na ituro sa doktor mo ang kaparaanan. Subalit ginawa na sa'yo. Kung ano man ang ginagawa, wala pa rin. Umanap ka ng paraan. Ang manampalataya ka ng matapat. Ang manalig ka ng tapat na may magagawa pa ang Diyos mo. Ang di nagawa ng tao sa'yo, magagawa ng Diyos mo. Kaya kayong lahat, yaan ang binubuhay sa dakong ito. Ang sabi ng iba, ano ba ginagawa mo doon? Nagpapagamot ka ba? Wala naman akong sakit. Ba't ka nagpupunta eka doon? Kasi eka, lumalalim ang pananampalataya ko. Naku, eka, ano ba eka? Hindi ba eka, si apo, kunching, manggagamot. Inapo-apo. Kawawa naman ako. Apo, kunching. Pero alam niyo po ba, mapalad po kayo na di napatutokso. Salamat sa inyong pagtitiwala. Hindi po ako tinanggap nyo. Sa maniwala po kayo sa hindi ako tinanggap nyo. Hindi kunching ang tinanggap nyo. Ang tinanggap nyo ay si Apo.
Buhay po ba ang Diyos? Kaya patuloy mong tanggapin ang paghahari ng Ama at patuloy kang gumaling. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, patnubayan kayong ganap. O, asan yung pinapapasok ko rito? Ah! Kumusta na? Ha? Sabihin mo nga, Amen. Amen. Angelito. Wow! Galing na talaga. O, Charito. Ay, ito. Mayet. Ayan. Mayet. Romy. Amen. Oy, lahat kayong kasama niya, ha? Pinakikilala ko kayo. Sino pa? Ay, Kristo. Kristo. Wow. Ave. Ave. Maria. Maria. Purissima. Ima. Purissima. Unti-unti. Sige. Ang mahalaga, nagbabalik na yung memory. Ha? Unti-unti na yan, ano? Huwag mong bibiglain, huwag kang galit. Pag galit ka, nasa ipanyo. Pag nagalit ka, nakikita kita. Sige. Sabihin mo. Saan ba yan? Ayun. Ano ba pangalan nun? Jen. Sabi mo, Jen. Jen. Oh. Masakit ba? Masakit ba? Ha? Hindi. Teka. Kakain ka pa ng mamoy maka? Hindi na siya kakain mamoy maka. Hindi nakakain ng siomay yan. Ayan, mayroon na naman. Purihin mo ang Ama. Yan, sige. Kamatakot. Masakit ba? Yan. Naawa yata ako. Hindi. Sige. Ba't tumiiyak ka? Hindi. Kala ko. Kumusta? Hangang-hanga pa naman sa'yo si kapatid na Mario sa pananampalataya mo. Narinig ko, nag-share siya. Hangang-hanga siya sa'yo, no? Sabi mo, kapatid, salamat. Salamat. Ay, talagang ganyan. Mamaya pag naghilom yan, mawawala, no? Mami na mahal, ay, kawawa naman siya, ba't dumugo? Di siya kawawa. Mapalad siya. Sapagkat, yung nagbabara na yon, mawawala. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pakatandaan ninyo, anuman ang bagay na nilikha ng Ama sa lupa, siyang nakakaalam kung anong kaukulan, kung saan gamit at ano ang paggamit. Subalit ang tao, pag ang kanyang ginagamit ay lumalabis sa hindi naman dapat gamitin, ano nangyayari? Subalit ang Ama, wala siyang gagamiting magmamalabis siya o kaya ay magkukulang. Kaya lahat ay sa Kanya'y patag ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya tuloy natin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi Kanya manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga
salig, umangkin at tanggapin. Ayan. Kumusta po kayo? Nako, talagang mga welcome. Tama na. Yan. Marami pa pala. Sabi nung mga hindi pa nakakaunawa. Ano ba kung di ako makakuha niyan? Biskwit lang naman mo, murahin yan. Oy, mahalaga yan. Oop! Oh, pamigay, pamigay. Yan. Oh, ayan. Tapos na po. Pamigay, pamigay. Sige, pamigay. Madaya mga alagad. Hoy, iabot nyo yung... Madaya mga alagad. Hop, dito. Sa banda rito. Mga minamahal, di po ba ang saya ng buhay? Alam nyo, mga may sakit, alam nyo ang makapagpapagalak sa inyo? Yung pakikinig ng mga banal na salita. Ang makaaaliw sa inyo, yung mga kasiyahan na nakapagdudulot hanggang kalooban. Hindi material na bagay, hindi pagkain, kundi yung salitang nagbibigay liwanag. Kaya anak, laban. Laban, no? Habang may buhay. Tama po ba? Dapat habang may buhay. Alisin mo yung takot, kayong mga may cancer. Alisin nyo yung takot, yung pag-aalala, yung pagdaramdam, yung lungkot. Yan ang alisin ninyo. Yung pag-iisip, no? Pag yan ang nawala sa inyo, araw-araw masaya kayo, malusog kayo. Kaya hindi nyo namamalayan, namamatay yung mga cancer cells. Totoo po yan. Hindi ako nagbibiro. Huwag lamang acute na. May pasubali. Huwag lamang acute na. Kung minsan nga, isang bulati na lang hindi pumipirma, ka na, binibigay pa. Tama po ba? O kung minsan nga talagang wala na. Subalit, dahil gusto pa ng ama, ay bumaba ka muna anak, may mission ka pa sa lupa, mabubuhay ka. Boy po bang Diyos? Yan! Totoong-totoo po, hindi kayo dinadaya. Hindi kayo niloloko.
Hindi rin kayo pinaaasa lamang at lalong hindi ito komersyal, kundi ito'y totoo. Kung hindi kayo naniniwala, hindi kayo tumatanggap sa Diyos na dakila, sapagkat ang lahat ng salita niya ay nasa banal na aklat. At ang kaganapan, ang siya lamang sinasambit sa inyo na binabalik ang kabanalan, ang katotohanan, ang kaganapang kaiwagan upang kayo'y mabuhay ang pananalig at pananampalataya. Di baga? Ng panahon ni Eliseo, patay na, nabuhay pa. Ng panahon ni Tobit, bulag, ilang taon, 4, nawala ang pagkabulag. Panahon ng Kristo, patay, nililibing, pinabangon, namatay. Patay, nakalibing, si Lazaro, pinabangon, nabuhay. Ano ngayon ang gagawin mo? Manalig ka lamang, may magagawa ang Ama. Kaya buhayin niyo ang pananampalataya niyo at mabubuhay ang galak sa puso niyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May bukas pa. Tama po ba? May gawain po mamaya. Kaya pwede po ba? Sa totoo lang po, babasbasan kayo, yun din naman. Subalit kung nakinig kayo, nakinabang na po kayo. Ano po? At panaligan po ninyo sa pamamagitan ng basbas na pangkalahatan, sa pananalig at pananampalataya ninyo, sa katapatan ng pagtanggap ninyo, makikinabang na kayo. Kaya, yuko po ninyo ang inyong ulo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pagharian kayo mga minamahal ko. Tanggapin ninyo ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Liwanag ng buhay ay kamtin nyo. Pananalig na totoo ay mabuhay sa inyo. Kalakasan ng katawan ay maghari sa inyong ganap. Kalusugan, kagalingan ng anumang uri ng karamdaman ay kamtin nyo. Mga balakid sa buhay ay alisin at kayo makausad, makahulagpos na ganap. Mga pasanin sa buhay na halos hindi ninyo makayanan, panaligan nyong ito ay inyong mahulagpusan at mapagtatagumpayan. Ano man ang inyong kailangan, asahan ninyong ang Diyos ay buhay para sa inyong lahat, na walang imposibleng sa inyong matatanggap, ang higit na sa inyo ay marapat na higit sa sapat. Mga problema na sa inyo ay pakiwari ay wala ng kalutasan. Ay Diyos kayo, manalig kayo, sa tuwin ay handang ibigay sa inyong marapat. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Mahal na anak na Raquel, Teacher Raquel, patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo, analigan mong mahulagpusan ninyong dalawang mag-ina hanggang sa mailuwal mo siya ng maluwalhati, normal, malusog, kapwa kayo may kalusugan, may kalakasan, at panaligan mo na maganap ang kahilingan mo na makatungo sa inyo. Kaya sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, lagi mong tatandaan, anak, ano man ang binahagi mo at pinagkaloob mo sa Ama, buong puso't kaluluwa mong gawin yaon at kailan may hindi ka pababayaan. Sa inyong lahat, sa iba't ibang bansa, ang minamahal ko na nagbabata, na nakikinig, nanonood sa gawain ito. Patuloy at patuloy na ang pananalig at pananampalatayang malalim ang gawin nyo. Ano man ang hilingin nyo, ng buong kababa at katapatan, Ama sa inyo ay magbibigay at di kayo bibiguin. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sumainyo po ang kapayapaan. Tayo'y maghiwalay. May gawain pa mamaya. Okay po. Tapalan mo ng
yung spinal mo, tapalan mo ng ECMO, makakatulong. ECMO. Hanap ka ng ECMO, no? Makakatulong din yun kahit papano. Na? Kahit papano. ECMO. O kaya, dito na lang daw ang ECMO. Doon ay katakataka sa spinal